14 days na lang, election na. Midterm election, May 12. Next month na po ito. Sa palagay po ninyo, makakatulong sa mga kandidato ang ginagawa nilang paninira sa gobyerno at sa kapwa kandidato o kalaban sa politika? Yan ang malaki nilang pagkakamali. Kasi ang mga botanteng Pilipino hindi na po naniniwala sa ganyan. Mas pinapaniwalaan nila kakayanan, plataforma, o mga plano, agenda, kung ano ang maganda para sa bayan. Yan po ang gusto ng botante. Ayaw na ng mga botante ng siraan, silipan, at higit sa lahat, pamimersonal sa kapwa kandidato o katunggali sa politika. Kaya ko ito sinasabi, sa aking puntingin, apektado si Isko Moreno sa Maynila. Doon sa kanyang tawanan nila ni Amy Marcos at iba pa. Habang nilalait, pinipersonal ni Sara Duterte sa kanyang kwento at pagsalita sa harap ng rally. Okay? Si Pangulong Marcos at yung mga congressman ng Manila na hindi kaalyado ni Moreno. Pero dating kaalyado ni Moreno. Especially po yung 3rd District, 5th District, 5th o 6th, si Abante, Chowa, at saka yung congressman ng 2nd Distrito. Hindi ako sure kung 5th or 6th District si Abante, pero sure ako si Congressman Joel Chowa, 3rd District ng Maynila. Alam niyo kung bakit binabanatan ni Sara yung mga congressman ito? Dahil sila yung nag-imbestiga doon sa Blue Ribbon Committee. Ang chairman dyan ay si Congressman Joel Chowa ng 3rd District ng Manila. Dahil doon naman sa resolution ng congressman ng 2nd Distrito na dapat imbestigahan kung saan at paano ginamit yung pork barrel o yung confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President. At nag-imbestiga naman si Abante doon sa Quadcom at saka sa Blue Ribbon Committee tungkol doon nga sa kaduda-dudang paggamit ng Office of the Vice President. Kaya nga kasama yan sa Article of Impeachment. Si Chowa naman ay member ng prosecution panel na uusig kapag nagsimula ang impeachment trial. So kitang-kita mo kung bakit pinipersonal ni Sara Duterte yung mga congressman ng Maynila, kasi active yung congressman ng Maynila sa kailang trabaho sa Kongreso. Kaya sana makabalik sila sa Kongreso. Sana muling iboto ng mga taga-Maynila yung mga congressman naging aktibo sa Kongreso sa kanilang obligasyon at trabaho in aid of legislation sa Committee on Appropriation, Quadcom, at dun sa Blue Ribbon Committee. Yun ang naging dahilan. Wala naman hong ibang dahilan eh. Bakit kailangan si Sara na taga Davao o Vice President ay magpunta sa Maynila? Siyempre, inimbitahan yan. Hindi naman pwedeng hindi alam ni Isko Moreno yan. Doon sa kampanya ni Isko Moreno sa Maynila, nagsalita kasama si Amy. Kaya ang tingin ko, dahil nga po hinaluan ng personal at paninira sa mga congressman at kay Pangulong Marcos tungkol sa mga pangako daw na mga programa na hindi pa natutupad at natutupad na ngayon, binabanatan pa, yan ang sipa ay kay Mayor. Dahil si Mayor Isko ang kandidato, nakalimutan ni Moreno na ang Maynila ay baluarte ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Maraming mga Marcos supporters sa City of Manila. Ang Malacanang Palace ay nasa City of Manila. At walang mayor na Maynila na hindi supporters ng incumbent president. Nasabi ko na yun sa dati kong video. Lahat na nagiging mayor ng Maynila ay supporters at sumusuporta sa incumbent president. Pero ang dating ni Moreno, dahil inimbitahan si Sara at si Amy na patuloy na tumutuligsa sa ating Pangulo at sa gobyerno, kaya nagalit at magagalit pa ang mga Marcos supporters at loyalists. Kaya nga mayroong portion dyan
Ayaw ko na ipakita yon dahil copyright. Na galit yung mga audience kay Sara habang kanyang kinukwento yung kanyang punong-puno ng personal na pag-atake sa mga politiko sa Manila at sa presidente. Hindi ng lahat nandun sa audience habang nagsasalita sila ay kanilang kakampi. Kaya nga yung sigaw nilang Duterte, pangilan-ngilan lang eh. Mas marami ron ni Marcos loyalist. Nagkamali or maling-mali si Isko Moreno, si Amy Marcos at si Sara Duterte na batikusin ang gobyerno sa City of Manila dahil nga po niyan ibaluarte ng mga taga-suporta ng Marcos. Yun po yung aking nakikita dyan. Kaya dahil dyan, yung mga namimersonal at wala sa isyo ang mga sinasabi, alam na ninyo kung anong gagawin pagdating ng eleksyon. Wala silang ipakita at ilatag sa taong bayan na plataforma di gobyerno. Mga plano kung paano resolbahin ang problema. Lahat ng kailang sinasabi, paninira lang. Lahat ng kailang sinasabi ay panggagalit lang sa taong bayan. Hirap na nga ang buhay ng Pilipino, ginagalit pa nila dahil sa kailang fake news o fake na mga pananaw. Okay? At minamali ang mga programa at ginagawa ng ating gobyerno. Hindi ba? Yun po yung kakaiba. Kaya nga, again, ulitin natin, ang katalinuhan ng botante ng mga taga-City of Manila at sa buong bansa, makikita natin this coming national and local election sa May 12. 14 days na lang. Sabi ko nga, eleksyon. Pero ngayon, paalala lang natin, ongoing po ang eleksyon, yung absentee voting ng mga OFW. Mula April 13 yan hanggang araw ng eleksyon dito sa Pilipinas, May 12, tuloy-tuloy ang eleksyon ng lahat ng Pilipino na mga OFW sa abroad, yung mga OFW. Yan o, kayo makalimot. Ang inyong iboboto, kung gusto nyo 12 senador, kung gusto nyo 6 lang, kung gusto nyo 8 lang, okay lang. At isang party list. Yung ibang local position ay hindi kayo kasali. Kasi nga po, ganun na sistema. O, di ba? Talaga lang abangan po natin. Habang papalapit ang eleksyon at painit ang kampanya, ang ating pa rin pong hiling at panalangin na kapayapaan, walang personalan ang labanan para hindi magkaroon ng away. Issue lang. Kung anong problema ng bansa ang siyang pag-usapan at hindi ang mga bagay na malayo sa eleksyon. Di ba? Kaya maging maingat na lang po. Sana po ay ang katahimikan ito ay lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao, kaligtasan ng lahat ng Pilipino, kandidato, mga taga-suporta, political party, lahat na botante ay dapat magkaisa para sa kapayapaan ng ating papalapit na eleksyon before, during, and after election. Please like and share ang video ito. At subscribe kung hindi pa dito sa channel na ito, Mike Abe. Doon sa kabilang channel natin, Mike Abe Opinion. At ito naman, MA Pinoy TV.